mga viewers, subscribers, followers, at mga damador, mabuhay kayo. Dito na naman tayo sa programang The Secret Victory in Dama Game. Opening time tayo ng 115 versus 214, part 23. Natapos tayo kanina lang sa live ng part 22. Kaya itong ipapakita ko, part 23. Iiwanan na natin yung T313. Dito naman tayo dun sa nagsi-7-2 at saka naglalak ng 12-7. Kaya mga kadama, antabay lang kayo, huwag kayo bibitaw. Subaybayan nyo lang. Sisimulan ko na. Okay na. 115 tayo, 214 siya, 61, 116, 116. Ito na yung nagsi-7-2. After na mag-7-2 niya, si 16-13 tayo, naglalak ng 12-7. Diyan, ang best move natin dyan, 11-6 lang. 16-13 siya, pa 5-1 tayo. Ibig sabihin, para inuobliga natin siya pumasok dyan sa 14-16. Kaya sa ayaw at sa gusto niya, papasok siya ng 14-16, kakain naman tayo ng 4-14, kakain naman siya ng 2-16. Pabababay natin siya sa 16-4, kaya titira tayo ng 9-5. Bababa siya ng 16-4, tsaka tayo akit ng 3-14. Pag 3-14 natin, marami na siyang tira, pwedeng 3-14, 6-2, 5-1. Ngayon, dito sa part na to, meron na tayong inaabangan na panalo. Victory. Kapag tumira dito ang itim ng 5-1, dyan, posible na tayong manalo. Kasi, pag 5-1 ang itinira niya, malalansi na siya. Susubo lang natin tong 7-3. Pagkain niya ng 13-7, ibubuka lang natin yan. So makatuwid, kahit na anong ikain niya, pag kinain niya itong 3-15, kakain tayo ng dalawa. So kakain siya, kumain siya ng 3-15, sasaluhin lang natin ng 6-1, pagkain niya ng 9-1, kakain tayo ng dalawa. Yan. Padama tayo, kaya pababalikin niya tayo. Diyan sa part na yan, dibaldi siya. Kasi pinabalik niya pa tayo. Kaya ang pitcha rito, 7-6. Sabihin, dibaldi siya ng isa. Kaya dyan, ahead na masyado tayo niyan. Kaya hindi ko na ipapakita yung kabuuan nito kasi lamang na tayo ng malaki rito. Ibabalik ko lang ha, dun sa part ng pinagsimulan na itong tirahan na to. Yan. Ibig sabihin, maling itira itong 5-1. Kapag itinira niya itong 5-1, posible na siyang matalo. Pinakita nga natin kanina. Ngayon, ano bang pwede niya pang itira? Pwedeng 3-14, pwedeng 6-2. Dito muna tayo sa 6-2. Pagka tumira siya ng 6-2, titira lang tayo ng 8-3. So, titira siya ng 5-1, tsaka susubo tayo ng 15-15. Pagkain niya ng 1-15, kakain tayo ng 2-6, at kakain naman siya ng 10-2. Pagkatapos niya kumain ng 10-2, titira tayo ng 1-15. Sasagutin niya naman ng 3-14, kakain tayo ng 15-3, kakain siya ng 8-14.
titira tayo ng 5-1, titira naman siya ng 9-5. Titira tayo ng 6-2, titira siya ng 5-1. Sasayangin natin ng 115, ibabalik niya lang, si 16-14 niya lang, 14-16, kakain tayo ng 13-1. Diyan sa part na yan, ipinadibaldi niya. So, sa makatuwid, dibaldi siya ng isa. Pero ito, dibaldi siya ng isa, hindi pa tayo nakakasiguro kung tayo mananalo. Unang-una kasi, ang pagpapadibaldi niya, tama lang ipinadibaldi kasi may balak siyang ipitin tayo. Nakikita niyo yung posisyon, mga kadama, bilang na lang yung tira natin. Sa kanya, maluwag pa siyang makagalaw. Kaya, after na pinadibaldi niya yan, titira lang siya ng 7-3. Tingnan nyo mga kadama, wala na tayo halos itira. Kaya dito sa part na to, ang ititira naman natin, 10-6 lang. Yan. Ngayon siya, pwede mag 313, 214, 116. Siguro, ang best move niya rito, ipitin na tayo. Nakahuna tayo ngayon. Nag 116 siya. Dahil nakahun tayo, magbabaka sakali na tayo rito na humanap ng luwag. Kaya ang best move natin dito, 15-15. Ngayon, kung magpo 4-5 siya, diyan, nakita ko na to, lamang tayo rito. Lamang talaga tayo rito at posible pa tayong manalo. Kaya itong 4-5 na to babalikan natin. Imilag siya na 214 lang siya. Ibabalik natin yung dibalde. Kasi kapag hindi natin binalik, tayo naman ang maiipit ng gusto. Binalik natin ang dibalde at saka tumira tayo ng 14-15. Oh, makatuwid, siya na yung titira. May 313 siya. Pero masamang itira yung 11-7. Siguro, best move niya lang dito, 6-1. Kakain lang tayo ng 15-5, kakain siya ng 4-10, balik. Pagkatapos niya tumira ng, kumain ng pabalik ng 4-10, titira naman tayo ng 3-14. Nag-aabang lang tayo na makachempo rito dahil lamang na siya sa posisyon. Yan. Ngayon, siya, choices niya na kung anong itira niya. 313. Kung 313, mawawala na tayo sa pagkakaipit dahil sasayangin lang natin yan. So, hindi niya pwedeng itira yan kasi makakabuelo pa yung puti. Ano ba yung posibleng itira niya? $10-5 o 11-6, 3-14 lang tayo. Yan lang naman ang posibleng dalawa niyang itira. Kapag nag 11-6, 14-15 tayo, ngayon kung magte-10-5, dito na tayo sasayang. Hindi niya gagawin yung 10-5 kasi nakikita niya naman yung posisyon. Kung magti-330 naman, yan. Pag nag-313 siya, $15-2 lang tayo. Maobliga ngayon siya mag 6-1 dahil kung gaganon siya, hindi naman pwede, bababa na tayo dun. So makatuwid 6-1 lang siya.
So, dyan, nakakalas na tayo sa pagkakaipit. Kumain tayo ng 216, kumain naman siya ng 414, balik. So, malaya na tayo dito makawala dahil nawala na yung tao niya sa 4. Titira lang tayo ng 214. Diyan. Nagkaroon ngayon ng pantay na posisyon ang parehong pitsa. Ibig sabihin, hindi na tayo nalagay sa alanganin. Kasi nakakawala na tayo. Pero kung talagang tutuusin, doon talaga pupunta. Kasi kung hindi naman niya gagawin yun, eh siya naman ang malalagay sa alanganin. Kung magpo 14-16 siya, kitang-kita naman, magsi-6-2 lang tayo, kain balik. Sabihin lang, hindi na tayo magagawal sa posisyon. Itong posisyon na to mga kadama, makikita nyo, walang lansing na ganap. Puro ito, puntuhan, posisyon, at saka timing. Yan talaga nangyayari sa actual na laban pagka parehos tama ang ang mga ginagalaw ng magkabilang side. Yung galaw ng puti at saka yung galaw ng itim, pantay. Doon na lang yan nagkakatalo sa tempo at saka posisyon. Yan, sa ganyang posisyon, hindi na rin tayo magpapalugi kasi lamang tayo rito eh. Ano bang pwede niya posible pang ititira? Bawal ang 14-16. So, dalawa lang ang pwede niyang itira. Bawal naman ang 10-5. Ibig sabihin lang, 10-6 lang ang tama niyang ititira. Ngayon, tayo naman, ano lang tayo rito. Teka lang, isipin muna natin na maganda ang kahinat na ng tira na to. Ito, yung... Siguro ito na ang best move natin. 6, 14, 16. Yan. Kung aatras siya ng maaga, bilangan na lang to. Puntuan na lang tayo rito. Hanapin na lang natin yung tamang direksyon. Siguro hindi na tayo mabibitin sa tirahan. Pagpalagay na natin na nag 115 siya rito. Yan, mga kadama, kung gusto natin ng madaling tablahan, titira lang tayo ng 12-8. Siguro, pinaganon, tinatlo natin siya. Yan, kung sakaling itong ititira niya, tira tayo ng 12-8, kain siya ng balik, patatatluhin lang natin siya, 1, 2, 3. Ngayon, diretso na tayo sa damahan. Ayan. Sa mga tweed, iilag siya, at least draw. Hindi naman nag 115. Pwede mag 6-2, at saka pwede ring mag 14-15. Dito muna tayo sa umatras, nag 6-2. Kumain tayo ng 16-6,
kumain siya ng 210 balik. So, pagkain niya ng 210, titira lang tayo ng 62. Diyan, pag sumayang siya rito ng 116, makakakita pa tayo ng panalo rito kahit nakukunti lang yung mga pitcha. Kasi, pababayaan lang natin siyang kumain, tsaka dadalawahin natin. Sabihin, 1-on-1 lang itong labanan na to, kalalabasan. Tira siya dito, tira tayo dito. Pag tumira siya dito, tira tayo dito. So kahit maliit na lang yung mga pagbibilangan natin ng pitcha at saka kakaunti na lang yung pitcha, meron pa tayong natitirang panalo. Kaya kung magkakamali, kung halimbawa naman na hindi mo na sumayang, ayan, hindi siya sumayang, hindi naman siya sumayang agad, at ito naman ang itinira niya muna, 10-6. Titira lang tayo ng titira lang tayo ng 214. Ngayon, pag tira niya ng 6-2, titira lang tayo ng 7-2. So, sa makatuwid, obligado na siya sumayang. Tira lang tayo ng 12-7, kain tayo ng balik. Diyan, ito ang posibleng titira niya for 13-16. Titira naman tayo ng 10-6. Titira siya ng 16-4. Diyan sa part na yan, sigurado tabla. Kasi pagkatapos niyang tumira ng 6-4, 7-2 lang tayo. Wala na siyang ibang ititira kung hindi 2-14. Oh, mali pala. Pag nag 16-4 siya, ito naman ang posible natin ititira. 6-1 lang muna. Kung titira naman siya rito, tsaka tayo titira dito. Tabla. So, sa mga tweed, tabla. Doon pa sa isang part, halimbawa naman, ayan. Hindi siya nag 6-2, hindi siya umatras. Ito naman ang itinira niya, 14-15. Kumain tayong dalawa. Kumain din siya ng dalawa ng 13-9. After na kumain siya ng 13-9, dito lang tayo pupunta. Seven to lang. Ngayon, pag nag 13-16 siya, 215 lang tayo. Magna 9-5 siya, 12-7 lang tayo. Titira siya ng 5-4. Titira lang tayo ng 7-2. Pag tumira siya rito ng 13-16, 15-15 lang tayo. Kung makatwid, may talo pa siya. Ngayon, kung dito naman siya titira lang tayo ng 214. Pag sayang niya ng 116, titira lang tayo doon. Iilag. Tira siya rito 1613, tira tayo ng 152. Titira siya ng 137, 133, titira lang tayo ng 27. So, makatwid, titira siya dito ng 3-7. Dadama tayo sa 12. So, makatuwid, dito siya titira.
Kaya mga kadama, draw rin ang pundasyon nito. Kaya dyan sa part na variation na yan, ng 115 to 14 na part 23, tabla ang kinalabasan. Pero may mga pinagdaanan tayong panalo kung sa unang pagkakataon, una siyang magkakamali. Kaya mga kadama, nakapagbigay na naman tayo ng magandang tira dito sa part na pinakita natin ng 115 versus 214, part 23 ng chapter 3. Kaya antabay lang kayo dyan, huwag kayong bibitaw. Parati kayong nakasubaybay sana sa programa natin ng The Secret Victory in Damagin. Sige mga kadama, sa susunod muli. See you soon.